So, hi guys! Good evening! Kumusta kayong lahat? I hope everybody is okay. Lalong-lalo na meron tayong paparating na bagyo. So, mag-ingat tayong lahat. Pero ngayon, magbibigay tayo ng point of view or real talk na dito kay Madam B. Nakala mo talaga, alam niya ang lahat ng mga mangyayari. Isa to sa mga masasabi ko na judgmental si Ateng, na hindi nga niya nakasama yung tao or hindi nga niya siguro mismo nakausap yung tao, pero marami nang sinasabi sa kapwa niya. Hindi ko talaga ini-expect na manggagaling sa kanya ang mga ganitong sinasabi dahil, reactor siya . And aside from that, kilala siya ni Kalinga Prab. Plus, syempre, meron din siyang love team na produkto ni Kalinga Prab na sinusuportahan. So, dating Jomcar ngayon ay Mikris na kung iisipin natin, between Mikris and Itzy, hindi rin naman masyadong magkalayo ang starting. Kasi pareha silang nag-start ng ilang taon? 16? Anyways, mas bata pa nga actually si Krista kung tutusin. Pero guys, labas ang Mikris, labas ang Itzy, labas ang dito. Si Madam B lang ang ating natin pag-usapan. Pero syempre bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at na vlog Kalinga Prab. At sa lahat ng Team Kalingap, syempre guys, salamat sa suporta at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. Medyo nakakainit talaga ng ulo ang mga sinasabi dito ng mga madam natin na judgmental na para bang alam na alam nila ang mga nangyayari. Oo, dahil hindi lang si Madam B ang nagsasalita dyan, dalawa ata sila, dalawa ang mga na SS. Si Madam B nga lang ang kilala, 'di ba? So nakakahiya to for her. Nakakaloka talaga. Dahil meron silang duda sa EDC, Kisho, hindi daw magkatuluyan kung wala kayong tiwala sa ganda ni Viancy? Oo, mag-i-effort ba yan si Kalingap Ido kung hindi talaga mahal na mahal niya yung tao? 'Di ba? At the same time, sa ganda pa lang, kung ganda lang ang usapan, ay ilalaban ni Viancy yan dahil maganda talaga kahit anong anggulo yan. Hindi nyo lang nakikita kasi kayo yung tipong tao na mahilig kayo sa comparison, gusto nyo yung loading nyo lang ang nasa itaas, laging mangingibabaw. Huwag po tayong ganyan. Lagi nating sinasabi, one Kalingap, one family, pero mismo sa mga sarili nyo dyan ay hindi nyo na i-apply ang one Kalingap, one family. Sabi na practice what you preach. At isa pa, don't do unto others if you don't want others do unto you. So, Madam B, ano sa tingin mo ang magiging reaction ng mga EDC fans kapag nababasa niya or nababasa ng mga EDC fans ang mga sinasabi nyo dyan? Di ba pangit? Di ba? Isipin nyo yon na sinasabi nyo, itong EDC kung magkatuluyan, malayo sa Jomcar na magkatuluyan. Itong EDC kung magka-developan, malayo sa Jomcar na magkatuluyan. Pero pwera na lang siguro kung ang babae ibigay ang anong tawag nito? Ibigay ang bandera niya, hahaha. O diba? Akala mo talaga. Ay, Diyos ko po. Hindi ko talaga ini-expect na manggagaling sa kanya itong mga sinasabi na to, itong nababasa ko ngayon. Kasi, isang nanay din to for sure. Kasi may edad na rin. Well, I don't know kung may anak siya or wala. Pero at least sa edad na to, dapat ini-expect natin na open-minded at nakapag kumbaga, may respeto at least. Hindi ko kasi iniisip na humantong sila sa ganyang usapan. Kasi may love team din silang hinahangaan. 'Di ba? So ano kayang mararamdaman nila kung sakali mang gaganyanin din ng mga EDC fans
ang lodi nila, pero pakiusap wag na lang. Kasi hindi tayo bababa sa level ng mga taong ganyan, 'di ba? Hindi rin magiging proud si Kalingap Ido or si Viancy kapag tutularan natin ang mga ganyang ugali. Hindi yan nakakaganda, guys. Hindi kasama or hindi kasali ang Mikris, lalong-lalo na si Krista, sa mga pinagsasabi ng mga judgmental na yan. Okay? Kung sino lang yung mga nagsasabi ng hindi maganda dyan, ay sila lang yung dapat sila yung dapat haharap ng mga consequences. O, de sigurado, mainit na ulo ngayon ng mga EDSI fans, ano na? Diba? Nanahimik yung mga EDSI fans hindi nga nakikisali sa mga issues dyan kayo talaga namang pipilitin nyo talaga. Pero syempre guys, sa mga EDSI fans, hindi tayo bababa sa level ng mga ganyang pag-iisip dahil hindi po yan maganda, 'di ba? Hindi nga natin nagustuhan ang sinasabi ng ganyan. So, hindi rin natin gagawin yan para lang masaktan siya. Kailangan lang siguro natin i-real talk or kailangan lang siguro natin mabigyan ng konting paliwanag na yung mga ginagawa niyang ganyan ay hindi po maganda. Isipin mo, nanggagaling sa kanya, tapos yan yung sasabihin, 'di ba? Instead, na magpo-promote sila ng positivity and support lang, love lang, one kalingap, one family, pero pagkaganyan ang sinasabi, talaga namang saan? Where's the love? Or at least, hindi ka pinipilit na suportahan ng EDSI, of course, 'di ba? Wala namang namimilit. At least, marunong kang rumispito. Kasi alam mo, na si Kalingap Rab, kung paano niya pinoprotektahan ang bawat isa sa mga Kalingap Angels niya. Tapos ikaw, babastusin mo ng ganyan. It's a big no. Deserve mo din mamura ng mga EDSI fans na talaga namang, di ba, sobrang, mahal yan ng mga solid EDSI fans sa mga tapos gaganyanin nyo lang. So, talaga naman, hindi po yun maganda, Madam B. Sana man lang naisip nyo yan bago kayo mag-i-isplok ng ganyan. So, may traitor na naman sa GC nyo dahil lumabas na naman ang mga usapan nyo ng mga walang kwentang katulad ng ganyan. So, paano yan ngayon? Nako, nare-reveal tuloy ang true colors nyo. Nako, nakakaloka. Pero syempre, sana guys, wag nyong i-bash si Krista. Of course, walang kinalaman si Krista. Si Krista at si Viancy ay magkakaibigan yan. Maganda yung relationship nila. May mga fans lang talaga na kinulang sa pag-intindi ng bawat sitwasyon at judgmental lang. Talaga, judgmental, at para bang alam nila ang lahat ng bagay na mangyayari sa mundo. Para bang kala mo sila yung nagpakain kay Viancy. Kala mo nakasama nila yung tao na para bang kilalang-kilala na nila na yun yung gagawin. Ay, sa totoo lang, yung pagmamahal, yung effort ni Kalingap Ido at kung paano niya inalagaan at pinoprotektahan ngayon si Viancy, I think it's enough, guys, for us to believe na this EDSI ngayon is real. There is real love. Hindi na kailangan, although kung sa darating naman talaga tayong lahat dyan, sa tamang panahon naman na. Pero kasi sa usapan nila dyan, it's giving na hindi, parang hindi daw parang hindi siseryosohin or hindi nga daw magkakatuluyan, malabo dahil nakikitaan nila si Viancy na ganito ganyan. Pwera na lang daw kapag ibigay. Oo. So yun lang ba yung maging basihan? Yung mga mag-aasawa na nga naghihiwalay kung isipin nyo, naibigay na yun. Diba? So sa pagmamahal, hindi ako naniniwala na yun yung magiging basihan para mamahalin ka ng isang tao. Love is a feeling or is just a magic na hindi mo lang talaga, minsan hindi mo ma-explain kung bakit mo nararamdaman ito sa isang tao. And nararamdaman ko yan sa EDSI talaga. There is magic sa EDSI na hindi nyo nakikita, na hindi namin ipipilit sa inyo na mararamdaman yon. Pero sana, let's have respect, di ba? Para maganda lang sana ang samahan. Support kayo sa gusto nyo and support lang sana dapat, 'di ba? Dahil ako as a reactor, talagang kapag may premiere ng Mikris, nanonood ako diyan, nagla-like, ganyan.
Kasi, dapat naman talaga. Pero kung hindi naman talaga sakto sa puso nyo, hindi nyo nararamdaman, hindi rin naman natin pinipilit. Wag lang ganyan, wag lang bastos. Okay po.